Pinag-aaralan na ni Ara ang report na ipinapaasikaso sa kanya ni Mr. Samonte nang abalahin siya ng 3 mahihinang katok sa kanyang pinto. "Come in," sabi niya. Niluwa ng pinto si Lorraine. "Hi, Ma'am Ara. Tama na yan. Halika na. Sabay na tayo umuwi." Nakangiting saad nito. "I'll be working late," sabi niya. Itinoon uli niya ang atensyon sa screen ng computer niya. "Ha? Akala ko ba hindi ka mag-overtime?" "Nakalimutan ko, may kailangan nga pala akong tapusing report. Mauna ka na." Napansin niya ang pagkunot ng noo nito. "Miss Ara Castañeda, huwag mo nga akong pinaglololoko. Ang pagkakaalala ko sa sinabi mo, natapos mo ng lahat ng report na ipinapagawa sa'yo ni Bossing. Maliban sa isa, nasa 1 linggo pa naman ang submission. Anong dahilan na tinapura mo ngayon yan?" "Para namang hindi mo ako kilala. Ugali ko naman talaga na tapusin na report kahit malayo pa ang deadline, hindi ba? Mas maganda nang tapusin ko to ngayon para lalong wala na akong alalahanin." Umupo ito sa isang visitor chairs. "Is that your way of escaping from something?" Siya naman ngayon ang napakunot ang noo. "What something are you talking about?" "Maria Lore..." "Oh, come on, Ara. Kilala kita. Kapag sinabi mo ay sinabi mo. Sabihin mo nga sa akin, ano ba ang problema?" Ganun ba siya ka-transparent para malaman nito na may bumabagabag sa kanya? But no, hindi niya sasabihin dito nangyari. Nagkunwari siyang nagtawa sa pahayag nito. Porke ba na bagong desisyon, ibig sabihin may problema na agad? Hindi ba pwedeng gusto ko lang matapos ang report na to ng maaga? Naku, baka naman magulat na lang kami na inaalok na sa'yo ni Mr. Samonte ang posisyon niya. Tukoy nito si President at may-ari ng SCE. Sinundan pa nito iyon ang tawa. "Friend, don't you think you need a break? Masyado ka nang maraming nagawa para sa SCE." "Ano ba yung sabihin mo? Pinagre-resign mo na ba ako?" Tumawa ito na malakas. "Of course not. Kailangan ka pa ng kumpanya." "No. Pero ang gusto ko lang naman sabihin, isipin mo naman ang sarili mo. You have worked so much for this company. Mukhang dito na nga umiikot ang mundo mo eh. Pero hindi lang hanggang dito ang buhay, dear. Malawak ang mundo. Give yourself a chance to find true happiness." Naiintindihan niya ang ibig nito sabihin. Gayunman ay hindi niya alam kung paano niya yun gagawin. Lahat ng nararamdaman niya ngayon ay pawang bago sa kanya. Mas mahirap pa yatang i-handle yun kaysa sa trabaho niya. "Sa palagay ko ay nasabi ko nang dapat kong sabihin. Paano? Talaga magpapaiwan ka dito?" Tumango siya. "O siya, matigas talaga ang ulo mo. Kung pwede lang huwag ka masyado magpapalit ha. Kung wala rin lang susundo sa'yo, umuwi ka na ng maaga." Napatingin siya rito. Bakit tila may nalalaman ito sa nangyayari? Alam ba nito na dapat isusunduin siya ni Albert? "Huwag ka mag-alala, mahal ka rin nun," bigla ay sabi ni Lorraine. "What?" Bulalas niya. "Ano na naman ang pinagsasabi mo dyan?" "It's okay kung ayaw mo pang aminin, friend. Sobrang naiintindihan ko. At alam kong hindi madali ang nadiskubre mo. And for sure, babawi rin sa'yo." "Ha?" Lalo siya naguluhan sa sinasabi nito. I'm sorry. Narinig ko kasi ang pinag-uusapan niyo kanina sa phone." Paliwanag nito. "Uy, hindi ako planong mag-herbs job ha. Sumakto lang talaga." "Pwede namang lumayo ka, hindi ba? Pero nakinig ka pa rin." "Hay nako, Maria Lorena Cabral." Nagpisay nito. "Sorry, naintriga lang talaga ako eh." "Umuwi ka na nga lang, matutuwa pa ako." Pagtataboy niya rito. "Ay sus, nag-aalala ko na iwan ka dito. Baka kasi sobrang dibdibin mo yung nangyayari at maloko ka dyan." "Lorraine, anong kailangan kong dibdibin? Ano naman ngayon kung hindi niya ako masusundo? Sanay naman ako umuwi na mag-isa." "We, oh my goodness Lorraine, umuwi ka na nga." "Okay, fine. Para na rin mailabas mo na ang totoong nararamdaman mo." Pinaningkitan niya ito ng mga mata. Hindi naman ito nasindak sa kanya.
In fact, nangiti pa ito nang tumayo ito. Nakuha pa nitong bumeso sa kanya bago naglakad papunta sa pinto. At bago tuluyan nitong buksan ang pinto ay sumulya pa ito sa kanya. Yung paalala ko, okay? Huwag ka masyado magpapalit ng uwi. Bye dear, you have now a lot of time to dream of him. Lorraine! Iyon lang at nawala na ito sa paningin niya. Masyadong nawili si Ara sa ginagawa kaya hindi niya namalayan ang oras. Mag-aalas 11 na nang tiningnan niya ang wall clock sa opisina niya. Nagmamadaling sinamsam niya mga gamit at inoff ang computer. Sana ay may masakyan agad siyang taxi. Habang nasa elevator siya mag-isa ay biglang sumingit sa isipan niya si Albert. Ano naman kayang ginagawa nito? Nakauwi na kaya ito? Maraming tanong na naglalaro sa isip niya. Dala-dala niya mga iyon hanggang sa bumukas ang elevator at lumabas siya. Sa sobrang dami ng iniisip niya ay hindi niya napansin ang isang tao na humahangos palapit sa direksyon niya. Nagkabungguan sila. Sa lakas niyon ay na-out of balance sila pareho at tatumba. Naramdaman niya ang pagbagsak ng lalaki sa ibabaw niya. Gahibla lamang ang distansya ng mga mukha nila sa isa't isa. Hindi siya nakahuma sa sobrang pagkabigla. Napalunok siya nang unti-unti rumihistro sa kanya kung sinong nasa harap niya. Martin? Oh my God! Ano kayang ginagawa ng lalaking to sa SCE? Itinulak niya ito palayo. Doon lang din tila ito nakahumas sa nangyari. Tumayo ito. Naglahad ito ng kamay para tulungan siya, ngunit hindi niya yung tinanggap. Hindi ka pa rin nagbabago, Ara. Sabi nito. Sa halip na magkomento sa sinabi nito, ay iba ang nanulas sa dibdib niya. Anong ginagawa mo rito? Kanina ko lang nalaman na ikaw ang Vice President ng SCE. Sabi nito. Sa halip na sagutin na lamang ang tanong niya. Tumaas ang isang kilay niya. Ano ang ginagawa mo rito? Hey, relax, sweetheart. Oh, please don't call me that, Mr. Pangilinan. Umiling ito ngunit nakataas sa isang sulok ng mga labi. Okay, fine. Para sa kaalaman mo, kinuha ko ni Tito Gilbert para i-handle ang new project ng kumpanya. Ako magiging engineer sa i-renovate niyang resort sa Pangasinan. Natigilan siya. So, ito palang tinutukoy ni Mr. Samonte na makakatuwang niya sa isang project. Bakit ba hindi niya maipaluwanag at ipinagwalang bahalang sinabi ni Mr. Samonte na si Mr. Pangilinan ay lalaki raw na bahagi ng kanyang nakaraan? Napaka-common naman kasi na apelyido nito. And oh my gosh, uncle niya pala si Mr. Samonte? Ara, untag nito sa kanya. Bumuntong hininga siya. I'm happy for you, Martin. Wala na siya mapahuha pa sa sasabihin. I have to go. Hahakbang pa lamang siya na magsalitang ito muli. Narinig ko na magiging partner kita sa project na to, Ara. Yeah, matipid na sagot niya. Nang hindi ito magsalita ay naglakad na siya. Akala niya ay doon na mapuputol iyon, ngunit sinabayan siya nito sa paglalakad. So, how are you, Ara? Kamusta naman kayo ng asawa mo? Napabaling siya rito. Asawa? Yeah, I suppose you're already married. Bakit? Mali ba ako? Napulunok siya. Hindi pa ako nag-aasawa. Oh, ikaw, kamusta naman kayo ng asawa mo? I'm also single. Muli siyang napamaang sa sinabi nito. I thought, hindi ba kasal ka na? Hindi natuloy eh. I'm sorry to hear that. Alam mo ba kung bakit? Huh? Na-realize ko na niloloko ko lang ang sarili ko. Alam ko namang hindi talaga si Lian ang mahal ko eh. Nakipagmabutihan lang ako sa kanya dahil sa iyo, Ara. Ano bang sinasabi mo? Hindi niya ito maintindihan. Ano bang gusto nitong palabasin? Matagal na niyang tinanggap ang nangyari sa pagitan nila. Bakit kailangan pa nitong ukatin ng tungkol doon? Nakipagmabutihan ako kay Lian sa pag-aakalang magagawa kitang pagsilosin. Pero kabaligtaran yung nangyari. Imbis na aminin mo na may nararamdaman ka na para sa akin, lalo ka pang lumayo. I'm sorry if I hurt you. I was so stupid to let you go. Akala ko kasi talaga isang araw ay lalapit ka sa akin. Pero nabigo ako. At para matago yung sakit na nararamdaman ko, ipinagpatuloy ko ang pakikipagrelasyon kay Lian hanggang sa iyain ko siyang magpakasal. Pero hindi ko pala kaya, Ara, dahil ikaw pa rin ang mahal ko.
Napaawang mga labi niya. Ano ngayon ang mapapala mo sa pagsasabi sa akin yan, Martin? Tanong niya na makabawi mula sa pagkabigla. I'm sorry kung bigla-bigla ko tong sinasabi. Hindi ko lang napigilan, lalo na nang malaman kong wala ka pang asawa. And so, hinawakan nito ang mga kamay niya. Baka sakaling, will you give me another chance, Ara? Pakiramdam niya ay mabubagsak na kung ano sa ulo niya. Okay lang ba to? Martin, hindi niya nagawang ituloy ang sinasabing sasabihin, parehong naagaw ang atensyon nila ng isang pamilyar na boses. Honey, kahit hindi niya lingunin ang nagsalita ay alam niya kung sino iyon. Si Albert. Tila lumukso ang puso niya na makita niya ito. Ang akala pa naman niya, napatingin siya kay Martin. Nang ma-realize niyang hawak pa rin nito ang kamay niya, ay mabilis na binawi niya ang mga iyon. Nagtatanong ang mga mata nito sa kanya. Bago pumasok si Albert sa bahay ay sinadya niya ang apartment na tinitira ni Ara. Nakaramdam siya ng guilt habang kausap niya ito kanina sa cellphone. Hindi niya alam kung nag-a-assume lang siya o talaga nahimigan na tila nadismaya ito sa kanya. Gusto niyang mapagalitan ng sarili niya. Hindi na kasi dapat siya nagpresentang ihatid dito pa uwi. Hindi na sana to umasa pa. Kung umasa man nga ito, nasusundin niya ito. Sa katunayan, gustong-gusto talaga niya makita ito. Kung bakit ay hindi niya alam. Hindi pa niya maklasify na nararamdaman niya para dito. Noong una, ang sabi niya, hindi ito ang babaeng gugustuhin o mamahalin niya. Pero nito mga nagdaang araw, o mas tamang sabihin na noong araw na natikman niya mga labi nito, ay tila ba natangay na sa kung saan na negatibong katangi ang nakita niya sa dalaga. Pakiramdam niya ay wala na siyang gustong gawin kundi ang matikman uli ang matatamis nitong labi. Nang nasa tapat na siya ng apartment ni Ara ay naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Humugot siya ng malalim na hininga upang kalmahin ang sarili. Ano ba nangyayari sa kanya? Hindi niya maipaliwanag kung bakit ganun ang nararamdaman niya. Na-excite na kinakabahan na para bang bangkong magkokolaps na siya. Pero lahat ng naramdaman niyang iyon ay naglaho na parang isang sanga ng puno na inanod sa ilog nang mapag-alaman niya na wala pa ron si Ara. Ilang beses siyang nag-doorbell ngunit walang nagbubukas ng pinto. At duda siyang tulog na ito dahil napapansin niyang laging nagbubukas ng ilaw ang kwarto nito. Kahit pa nung hindi pa niya alam na ito ang umuuko pa sa bahay na iyon. Binubuksan din nito ang ilaw sa labas ng bahay nito. Isa lang ibig sabihin niyon, hindi pa ito nakakauwi at malamang na nag-o-overtime ito sa trabaho. Hindi niya alam ang dapat na maramdaman niya. Pumasok agad siya sa kotse at napasuntok sa manibela. Bakit ba ang kulit ng babaeng yon? Sinabihan na niya itong huwag na mag-overtime pero sumigi pa rin ito. Paano kung mapahamak na naman to? Napabuntong hininga siya. Ang sabi pa nito sa kanya kanina ay uuwi na rin ito. Pinaharurot niya ang sasakyan patungo sa opisina nito. Nang makarating siya sa SCE ay kinausap agad niya ang gwardya. Napag-alaman niyang naroon pa nga si Ara. Pumasok siya sa building ngunit napatda siya nang makitang may kausap na lalaki si Ara. Kumuyom ang mga kamay niya nang may inis na umusbong sa dibdib niya. Nang hindi na siya makatiis ay naglakad na siya palapit sa mga ito. Pero lalo pang sumidhi ang inis niya nang makitang hawakan ng lalaki ang mga kamay ni Ara. Binilisan niya ang paglapit sa mga ito. Honey, tawag niya kay Ara upang gawin ang atensyon ng mga to. Nakita niya ang panghilala sa mga mata ni Ara nang lingunin siya nito. Nang tuluyang makalapit siya rito ay sinadya nitong halikan sa mga labi. Hindi niya alam kung bakit niya ginagawa iyon. Ang alam lang niya ay naiinis siya sa nakikita. Sinabi ko na sa'yo na huwag ka na magpapalit ng uwi, hindi ba? Malambing na tanong niya rito pagkatapos niya itong halikan. Napatingin siya sa bahagyo na kaawang ng mga labi nito. Pambihira, sinisidus pa siya nito. Kung wala lang talagang ibang tao roon ay malamang na siniilin niya ito sa halik. Tumingin siya sa lalaking nasa tabi nito. Kapansin-pansin ang pagtataka sa mukha nito. Oh, may kasama ka palahan. I'm sorry, masyado kasi nakasentro ang mga mata ko sa'yo. Ano bang sinasabi niya? Sa totoo lang, nagugulat din siya sa mga ginagawa niya. Honey, hindi niya maipaliwanag pero masarap sa pakiramdam na tinatawag siya ng ganoon ni Ara. Parang totoong totoo.
I'd like you to meet Mr. Pangilinan. He's now part of the company. Pakilala nito sa lalaki. Kasi simula pa lang pala nito sa trabaho, pero bakit pakiramdam niya ay matagal na magkakilala ang dalawa. At sa paraan ng pagkakatingin ni Mr. Pangilinan kay Ara, malakas ang kutob niyang mayroong nangyayari na hindi niya alam sa mga ito. Martin, this is Albert, my boyfriend. Pakilala ni Ara sa kanya. Napangiti siya at lalo pang lumuwa ang mga pagkahangiti niya nang makita ang pagkilalas ni Martin. Inilahad niya ang isang kamay dito. Inabot iyon ni Martin. Naramdaman niya ang tensyong namamagitan sa kanila. Nakipagsuntukan siya ng tingin dito. Kung hindi pa nagsalita si Ara, hindi sila matitinag. Honey, let's go! Mahigpit na hinawakan siya nito sa braso. Tila ba gustong gusto nitong makalayo sila roon. Lalo siya na curious. Sino ba ang Martin na ito sa buhay ni Ara? Mr. Pangilinan, it was so nice to meet you. Gusto ko pa sana makipagkwentuhan sa'yo. Kaya lang mukhang atat na itong girlfriend ko na masolo ko. Albert! Saway ni Ara sa kanya. Natawa siya na makita na pulang-pula mga pisngi nito. Natutokso tuloy siyang pupugin nito ng halik. Oh, I'm sorry Martin. We really have to go. Sabi niya. Tumango lamang ito bilang sagot. Kawawang bata. Mukhang na-speechless ito sa mga nalaman. Nakangiting ipinaikot niya ang braso sa baywang ni Ara habang naglalakad sila palabas ng building. Naalala niya ang sandali ng mahigpit na iniyakap siya nito dahil natatakot ito sa kulog at kidlat. Nang makalabas ng building ay nahihiyang bumitaw si Ara kay Albert. Hindi pa sana niya gustong gawin iyon, kaya lang iba kaisipin nito filingera siya masyado. Bigla naman itong lumitaw doon na parang kabuti at muli na naman siyang iniligtas nito. Inalalayan siya nito sa pagpasok sa kotse. Pinuno niya ng hangin ng dibdib. Hayo na naman siya at kasama ito. Napakabilis ng tibok ng puso niya at lalo pa yung nagwala na makapasok ng lalaki sa sasakyan. Kailangan niya makaisip ng topic na maaari nilang pag-usapan. Alam niya magtatanong ito tungkol kay Martin at ayaw niya iyong mapag-usapan. Akala ko ba hindi mo na ako susunduin? Tanong agad niya. Akala ko ba'y pauwi ka na? Nabigla siya sa inakto nito. He was cold. Malayo sa sweet na lalaking kanina lang ay nasaksihan niya. Ano kasi? Kasi ano? Kasi kausap mo pa yung lalaki na yon? Napaawang ang mga labi niya. Bakit parang nagbalik ang Albert na lagi niya nakakasagutan? Napailing siya. May tinapos pa akong report kaya hindi ako nakauwi agad. At si Martin naman, nagkabungguan kami at kanina lang kami nakipag-usap. Sabi niya. Bakit ko kailangang ipaliwanag yun sa'yo? Hindi naman talaga kita boyfriend Bigla itong nagpreno. Kung hindi siya naka-seatbelt ay baka naiuntog na siya nito sa dashboard. Noon lang niya na-realize kung ano ang mga pinagsasasabi niya. Napuno lang siya kaya niya nasabi iyon. I'm so sorry, wika niya. Oo nga naman, may point ka. Bakit nga ba ako nagagalit hindi mo naman talaga ako boyfriend? Mababa ka sa mga mata nito ang galit ng tumingin sa kanya. Pero wala nga ba talaga akong karapatang magalit ha? Sinabi mo sa akin na uuwi ka na pagkatapos ngayon. Tapos sasabihin mong may tinatapos ka report? Sino maniniwala ron? At kung totoo man, hindi ba pwede ipagpaliban yan o kaya sa bahay mo na lang gawin? My point here is not about Martin o kung totoong boyfriend mo ko. Ang punto ko dito ay ang safety mo. Paano kung may nangyaring masama sa'yo at wala ako sa tabi mo ha? Sino na lang magliligtas sa'yo? Napamaang siya rito. Maya-maya ay bumalong ang mga luha sa mga mata niya. Lumambot ang ekspresyon ng mukha ni Albert. Walang sabi-sabi niyakap niya ito. She was touched by what he just said. Noon lang niya na-realize kung gaano ka-concerned sa kanya si Albert. I'm sorry. I'm sorry if I lied. I was... Sasabihin na sana niyang na-disappoint lang siya pero mas pinili niyang huwag na. Hindi pa iyon ang oras para sabihin yon. Mahihirapan lang siya magpaliwanag kapag tinanong nito kung bakit siya na-disappoint.
Nanayo ang mga balahibo niya nang maramdaman ng mainit na hininga nito sa batok niya. Akmang lalayo na siya rito nang hapitin siya ni Albert at yumakap na rin sa kanya. Please stay. Ihahapin mo lang ako. Please. Albert. Hindi niya alam kung gaano sila katagal na ganong posisyon. Masarap ang makulong sa mga bisig nito. Pakiramdam niya ay lagi siyang ligtas at walang kahit anong mapapalakit sa kanya. Pagkalipas ng ilang sandali ay ito na ang unang kumalas sa pagkakayakap nila. I'm sorry kung nasigawan na naman kita. I promise that would be the last time na sisigawan kita. Di ba posible namang hindi tayo nag-aangilan? Ngumiti siya. Hinaplos niya ang pisngi nito. Oo, posible. Tara na. Tumango siya at sa gabing iyon ay isa na naman ang nadiskubre niya sa sarili. Umiibig na siya kay Albert. May ngiti sa mga labi ni Ara nang matulog siya at dala niya iyon hanggang sa magising siya kinabukasan. Puno ng energy na ginawa niya mga morning ritual niya at sa kauna-unahang pagkakataon, naghaham siya habang nagsashower. Pakiramdam niya ay nawala na ang lahat ng kalungkutan na bumabalot sa kanya sa nakalipas na 22 taong pangungulila niya. Pero alam niya nag-iwan iyon ng marka sa puso niya. Iyon ang dahilan kung bakit natatakot siyang makipagrelasyon. Hindi pa siya handa. Ang alam lang niya ay masaya siya at gusto niyang i-enjoy iyon. Ayaw muna niya mag-isip ng higit pa roon o kung ano ang nararamdaman din ni Albert para sa kanya. Sapat na sa kanya na magkaibigan sila. Tumapat siya sa dutya nang tila may naramdaman siyang pinong kirot sa puso. Sinubukan niyang iwaksi iyon sa isip. Pagkatapos niyang maligo ay nagpatuyo siya ng buhok at nagbihis. Pagkaraan ay humarap siya sa salamin. Sinuklay niya ang lagpas balikat niyang buhok. Ipupusod na sana niya iyon nang bigla siyang napatigil sa ginagawa. What about? Napangiti siya. Binuksan niya ang isang drawer at kinuha ang isang headband na ibinigay sa kanya ni Lorraine. Noon pa siya kinukulit nitong mag-iba ng style ng buhok. I-expose naman daw niya ang magandang buhok niya. Bigla ay naalala niya ang sinabi ng mami niya. Halika nga anak, ayusin natin yung buhok mo. Sabi ng mami niya. Naglakad siya palapit dito. Inabot ng mami niya ang hairbrush sa isang gilid at sinimulan nitong ayusin ang buhok niya. Anak, dapat inaalagahan mo ang buhok mo. Look, it's beautiful. Shiny at tuwid na tuwid. Sayang naman kung papabayaan mo lang. Sige ka, baka magtampo yan sa'yo. Nilingon niya ang ina. Pagtataka ang nakabadha sa mukha niya. Bakit naman po, mami? Kasi po ang buhok natin ay parang isang halaman. Dapat dinidiligan palagi, inaalagaan at minamahal, nang sa gayon ay mas gumanda pa ang tubo. Bahagyang pinisil nito ang baba niya. At alam mo bang minsan itong magiging basahan kung anong klaseng tao tayo? Kumunot ang noniya. Ngumiti naman ang mami niya at muling ipinagpatuloy ang pagsusuklay sa buhok niya. Hinawakan niya ang braso nito. Mami, paano po yun? Kung maayos ka sa sarili mo, kung lagi nakayos ang buhok mo, ibig sabihin ikaw yung taong malinis sa gamit at palaayos. Kapag naman hindi ka baligtaran, gusto mo bang masabihan ka ng burara? Sunod-sunod na umiling siya. Ibig po bang sabihin, kailangan pong lagi nakatali ang buhok ko? Natawa itong mahina. Not necessarily, baby. Ang gusto ko nga lagi nakalugay ang buhok mo. Pero syempre, dapat ay nasa ayos pa rin. Bakit po? Bakit gusto niyo pang nakalugay ang buhok ko? Pinisil nito ang kaliwang pisngi niya. Kasi lalo kang gumaganda. Parang kamukha mo yung mga Barbie dolls mo. Talaga po? Tumango ito at saka siya masuyong hinalikan sa bumbunan niya. Napabuntong hininga siya sa alaala lang iyon. She missed her mom and dad. She missed both of them so much. Napatingin siya sa family picture na nasa ibabaw ng drawer niya. Kinuha niya iyon at tumakas ang isang butil ng luha sa mata niya. Mom, Dad, sana nandito kayo. Hinayaan niyan dumaloy ang mga luha sa kanyang pisngi.
Nang humupa na ang nararamdaman niya, ay inayos niya ang sarili. Isinuot niya ang black headband na may crystal-like designs. Mas nagbukha rin siyang bata nang tingnan niya ang sarili sa salamin. Nag-apply rin siya ng manipis na makeup at sa mga labi niya ay ang paborito niyang cherry lip balm. Nang masiguro nakaayos na siya, ay lumabas na siya. Napapitlag pa siya nang magbukas siya ng gate nang makita niya ay si Albert. Akmang magdo-doorbell pa ito. Halatang nabigla rin ito nang makita siya. Pakiramdam niya ay nawala sa ritmo ang tibok ng puso niya nang magtama ang mga mata nila. My goodness, parang gusto niyang hilingin bumuka ang lupa at magpapalamon siya roon. Hindi ba nito nagustuhan ng ayos niya? Maya-maya'y sumilay na ang ngiti sa mga labi nito. That was the sexiest smile she had ever seen in her entire life. Gosh, lalong nanlambot ang mga tuhod niya. Bakit ba ganun na lang ang epekto ng ngiti nito sa kanya? Na parang anumang sandali hihimatayin siya. Miss, nagkamali ba ako ng bahay na pinuntahan? Dito ba nakatira si Ara? Hinampas niya to sa balikat. Kunwari ay napikon siya sa sinasabi nito, pero sa totoo lang ay kinikilig siya. At kailan pa siya natutong kiligin? My goodness. Pasensya na po, mister, pero nagkamali kayo. Hindi po si Ara nakatira dito, kundi si Miss Supladita. Sabi niya sabay taas ng isang kilay. Nagkatawanan sila. Seriously? I can't believe what I'm seeing. Mas bagay sa iyong ganyang ayos. Humakbang ito ng isa para pa mapakalapit sa kanya. Hinaplos nito ang pisngi niya. Naramdaman niya ang pag-iinit ng mga pisngi niya. Nahigit niya ang kanyang hininga nang isuklay nito ang buhok sa kamay niya. Beautiful. No, ang ibig kong sabihin, lalo pang gumanda ngayon. Bulong nito sa punong tainga niya nang ikaigtan nito. Sinubukan niyang kontrolin ng emosyon, humakbang siya patras. Bolero ka pa rin pala, Albert. Tiningnan niya ito. Biglang nagbago ang ekspresyon nito. Hindi ako nagbibiro at lalong hindi ako namboboda. Napalunok siya. Galit ka na niyan? Oo, pero mawawala ang galit ko kung ikikis mo ko. Napamaang siya. Over ka ha? Mag-isa ka. Sabi niya na pinanlakihan pa ito ng mga mata. Umakto siyang tumingin sa wristwatch niya. Oh my, malilate na ako. Mauna na ako sa'yo ha. Nagmamadaling inilak niya ang gate. Paalis na siya nang bigla nitong hilahin ang braso niya. Parang may kuryente na dumaloy sa kanya habang hawak siya nito. Hey honey, nagbibiro lang ako. Bakit masyado kang takot dyan? Ilang beses naman tayong Ikaw ang lagi nag-i-initiate nun. So, gusto mo ako ulit mag-initiate? Bago pa siya makapagprotesta, ay mabilis na siya nitong pinihit paharap dito at sa isang iglap ay sinakop ang mga labi nito ang mga labi niya. Ayaw niyang sanang tugunin ang halik nito pero ipinagkanulo siya ng sariling katawan. Kusang bumuka ang mga labi niya para tanggapin ang mainit na halik nito. Para siyang tatakasan ng bait. Nang maghiwalay ang mga labi nila ay kapwa pinangungusapan sila ng hininga. Oh, that's what you call a good morning kiss. Pilyong sabi nito. Mula ngayon, ako na maghahatid sa iyo sa office, okay? Napatango na lamang siya dahil masyadong nalaligalig ang kalooban niya sa mga nangyayari. Wala na siya nagawa nang igiya siya nito papasok sa kotse. Thank you sa paghahatid sa akin, Albert. Nakalibre ako ng pamasahe. Biro ni Ara. Tumawa ito. Hinawakan nito ang kamay niya. Can you do me a favor? Ha? Ano naman yun? Nagtatahang tanong niya. Huwag kang masyadong magpapaka-workaholic. Huwag ka na mag-i-stay ng late kung hindi rin naman kailangan talaga. Pwede ba? Saglit siyang natameme sa sinabi nito. Hindi niya iyon inaasahan. Parang may kamay na humaplos sa puso niya sa sinabi nito. Masaya siya nang mas makilala niya ang totoong Albert. Kung tingnan siya nito at tila ay kinakausap. Tumango siya. Thank you, sabi nito. At dahil sumang-ayon ka sa akin, promise susunduin kita mamaya. Napataas ang kilay niya. Talaga? Promise? Nagdududang saad niya.
Ipinagkrus nito ang daliri sa tapat ng puso nito. Promise. Okay, nagtitiwala ako sa'yo. Baka ikaw naman ang malit. Sige na, sabi niya. Pero ang totoo, hindi na talaga siya makahinga sa takbo ng mga pangyayari. Kailangan na niya makahinga. Okay, see you later, sabi nito saka hinalakan siya sa pisngi. Kumaway pa siya nang pandaarin nito ang sasakyan. Mahal mo ba talaga siya? Napapitlag siya sa nagtanong mula sa likuran niya. Susme, target pa talaga siya nitong gulatin ng lahat ng tao. Nang lingunin niya ayon ay nakita niya si Martin. Oo, buong kumpiyansa ang sagot niya. Iyon naman talaga ang totoo. Nang hindi ito sumagot ay nagsimula na siyang maglakad. Siya, mahal ka ba niya? Napatigil siya sa paglalakad. Iyon ang tanong na hindi niya gustong marinig. Ayaw ba niyang isipin kung nararamdaman din ni Albert ang nararamdaman niya? Concern man ito sa kanya at madalas ang paghalik sa kanya ng walang dahilan ay hindi iyon sapat para sabihing mahal siya nito. Bakit hindi ka makasagot? Huminga siya ng malalim at saka hinarap ito. Hindi ako makasagot dahil hindi ako makakapagpaliwanag ng itatanong mong yan. Hindi pa ba obvious ang sagot ko? Of course, he loves me. I can feel it. Nagpasalamat siya at nagsabi na lang ng maayos. Tinalikuran niya ito at naglakad uli. Kahit hindi niya ito lingunin ay alam niya na kasunod ito sa kanya. Nang nasa elevator na sila ay tahimik lamang ito sa tabi niya. Pero nang mawala ang isang kasama sa loob ay nagsalita uli ito. Tungkol pala sa sinabi ko sa iyo kagabi. Wala na ba talaga akong chance sa iyo, Ara? Tiningnan niya ito. Martin, hindi ko alam kung anong rason mo para pag-usapan natin yan. Ngayong alam mo namang may boyfriend na ako. Hindi pa ba sapat ang sagot na yon? And look, kung ano man ang meron sa atin, kung mayroon man, matagal na yung tapos. Ilang taon na rin na lumipas, Martin. Iba na ang sitwasyon natin ngayon. But, no buts. Eksaktong bumukas ang elevator. Nagmamadaling lumabas siya roon at tinungo ang opisina niya. Ngunit hindi pa man siya nakakapasok doon ay sinalubong na siya ng sekretarya ni Mr. Samonte. Saglit pa itong namangha nang makita ang ayos niya. Ngayon lang kasi siya naglugay ng buhok. Good morning, ma'am. Pinapatawag po kayo ni Mr. Samonte. Okay, I'll be there after a minute, sabi niya bago pumasok sa kanyang opisina. Inilagay muna niya roon ang mga gamit niya bago siya nagtungo sa opisina ng president ng kumpanya. Kumatok si Ara sa opisina ni Mr. Samonte. Nang pumasok siya sa pinto, ay nabigla pa siyang makita roon si Martin. Oh, you look gorgeous today, Miss Castañeda. Bati ni Mr. Samonte sa kanya. Nag-init ang mga pisngi niya. Thank you, sir. Please sit down, Iha. Tumalima naman siya. By the way, I'd like you to... Kilala ko na po siya dito. Putol ni Martin kay Mr. Samonte. Oh, really? How? Siya naman ang sumagot. I met him yesterday. Nagkasalubong po kami rito, sir. Tumangutango naman si Mr. Samonte. Mabuti pala kung ganoon, so we can now proceed. Ipinatawag ko kayong dalawa for the Paradise Project. Ang Paradise Project, ang i-renovate nilang resort sa Pangasinan. Napakaganda ng lugar na iyon, kaya ganoon ang pinangalan. Sa katunayan, matagal ding sinuyo ni Mr. Samonte ang may-ari ng resort bago nila ito nabili. Matagal rin kasi naabonado ang resort na iyon. Aksidente lang ang pagkakadiskubre ni Mr. Samonte sa lugar at kasama siya nito noon. Mula ng araw na iyon ay pinangarap na nitong makuha ang lugar at nagtagumpay naman ito. Inaatasan ko kayong dalawa na pumunta roon para maisagawa ninyo ang magiging plano. Malaki ang tiwala ko sa kakayahan yung dalawa. Tiningnan niya siya nito. Nasabi ko na rin siya sa iyo, Iha. Kung ano ang gusto kong mangyari doon. Gusto kong pag-usapan ninyo iyon. Kaya 3 days ko kayong pagbabakasyonin doon. Nanlaki ang mga mata niya. 3 days po? Pero po may... Hindi niya kaya makasama si Mr. Martin ng maganong katagal. Ara, you know that this will be our big project. Marami naghihintay ng project na to.
Malaki rin ang gagastusin ng kumpanya para sa proyektong ito. Kaya kinakailangan lang na maging mabusisi tayo sa lahat ng detalye. Isa pa, ito rin yung chance mo to take a rest. You need this, Ara. Malay mo, doon mo matagpuan na makapagpapaligaya sa'yo. Makahulugan sabi ng matanda. Napakunot daw siya. Was he playing Cupid? Iniisip ba nitong maaaring mahulugan loob niya kay Martin kapag nakasama niya yun sa lugar na yun? Oh my goodness. Inihanda ko na mga kinakailangan nyo. Bukas nang simula ng pag-aayos nyo ng project. Good luck to the both of you. Oh, good luck to me. Wala sa sarili na sa anob niya. Buong araw na tuliro si Ara. Wala ang isip niya sa trabaho niya. Parang ayaw na niyang matapos ang araw na iyon para hindi na dumating ang bukas. Hindi niya alam kung paano niyang pakikitunguhan si Martin. May mga makakasama man sila sa Pangasinan ay hindi maaalis ang katotohanan na magkasama sila ni Martin sa iisang lugar. Nakakasiguro siyang uungkatin na naman ito tungkol sa nararamdaman nito para sa kanya. Ipinagpatuloy ko lang pakikipagrelasyon kay Lian hanggang sa iyain ko siya magpakasal. Pero hindi ko pala kaya, Ara, dahil ikaw pa rin ang mahal ko. Naalala niyang sabi nito sa kanya. Napabuntong hininga siya at saka napailing. 7 taon na ang lumipas bago siya nito hinarap. Paano siya maniniwala sa mga sinasabi nito? Kung mahal talaga siya nito, dapat gumawa na ito ng paraan noon pa lamang nang makita uli siya. Pero hindi ganun na nangyari. Napabuntong hininga uli siya at napayukyok sa kanyang mesa. Maya-maya'y narinig niya ang pagiging ng cellphone niya. Naging erratikol bigla ang tibok ng puso niya. Sinipat muna niya kung sinong tumatawag at nang makumpirma niyang si Albert iyon ay lalo pang nagwala ang puso niya na tila ba gusto nang kumawala sa ribcage niya. Nanginginig pa ang mga kamay niya nang kunin niya ang cellphone at sagutin iyon. Past 8 na. Kanina pa ako rito sa labas. Hindi ba't nag-promise ka na hindi na mag-overtime? Bungad dito sa kanya bago pa siya makapagsalita. Bigla siyang napatayo. Napatingin siya sa orasan. 8:30 na pala. I'm sorry. Hindi ko na malayan ang oras. See you after a few minutes. Hindi na niya hinintay pa ang sagot nito at pinutol na niya ang tawag. Nagmamadaling inayos niya ang mga gamit niya. Nagmamadaling tinungo niya ang elevator at halos patakbo siyang lumabas ng building. Bakit nga ba nakalimutan niya na pagkasunduan nila ni Albert? Pahama kasing project niya. Maya-maya ay bumagal ang paglalakad niya. Kailangan ba niyang ipaalam ang bagay na yun kay Albert? Naman, sagot ng boses ng isip niya. Napailing siya. Hindi kaya mapahiya lang siya kung sasabihin pa niya rito ang tungkol doon? Baka kung ano pang isipin nito. Wala naman silang relasyon, pero ipapaalam pa rin nito ang itinerary niya. Honey, nagulat siya sa pagtawag ni Albert sa kanya. Nabitawan niya tuloy ang mga dala niyang gamit. Natawa ito at napatulala rito. Parang gusto na lang niyang tingnan nito hanggang magsawa siya. Pero malabo yata magsawa siyang tingnan nito. Magugulatin ka pala, sabi nito at saka pinulot ang mga nalaglag na mga gamit niya. Inilahad niya ang kamay para kunin ang mga gamit niya pero hindi nito iyon ibinigay sa kanya. Ako na, sabi nito. Ang isang katulad mo ay hindi na dapat nagbubuhat ng ganito. Mabigat din to, ha? Binitbit nito sa kaliwang kamay ang gamit niya at ang kanang kamay nito ay inabot ang kamay niya. Let's go? Mabuti na lamang at medyo madilim doon kaya hindi nito mapapansin ang pamumula ng mga pisngi niya. Ng mga nakaraang araw pa siya kinikilig sa mga gesture nito. Pakiramdam niya, kompleto na siya bilang tao. Marunong na siyang kiligin. Para siyang teenager na humaharap sa isang crush. Hep, hindi lang niya crush to. She was so certain that she was finally in love. Okay lang ba kung mag-dinner muna tayo bago kita ihatid sa inyo? Tanong ni Albert sa kanya nang makasakay sila ng kotse. Magagawa ba niyan tanggihan ng alok nito? Of course not. Why not? Tama-tama, gutom na rin ako. Bakit pa niya palalampasin pagkakataon na makasama ito? 3 araw din siyang mawawala. Hindi pa nga siya umaalis parang namimiss niya na to. Naalala niya ang ex-girlfriend nito. Paano kung pagbalik niyang galing Pangasinan ay magkaayos ng dalawa?
Parang pinipilit ang puso niya na isipin iyon. Parang alam na niya ang sagot doon. Mukhang mararanasan niya ang totoong sakit na dulot ng pag-ibig kapag nagkataon. Naputol ang pag-iisip niya nang hawakan ni Albert ang kamay niya. Naramdaman niya ang init niyon. Sari-saring emosyon ang binuhay nito sa sistema niya. Tiningnan niya ito. Sandaling itinoon nito ang tingin sa kanya mula sa daan. May problema ka ba? Ha? Napansin ko lang na parang kanina pa may bumabagabag sa'yo. Care to share what is that? Baka matulungan kita. Umiling siya. Wala ito. Business matters lang. Huwag ka mag-alala. I can handle it. Sana. Bigla ay kontra niya sa isip. Sigurado ka? Tumango siya. Ikaw, kamusta naman yung project na ginagawa nyo? Maayos naman. Maglalabas na kami ng bagong issue kaya medyo abala kaming lahat ngayon. Sa totoo lang, hindi ko pa alam ang ipap-feature ko ngayon. Marami akong ideas, pero hindi ko naman alam kung anong dapat piliin. Piliin mo yung best theme na sa tingin mo makakahook ng attention ng mga reader. Just like, natigilan siya. Just like love. Ngaling-ngaling sabihin niya. Pero malamang napagtatawanan siya nito kapag sinabi niya iyon. Tumikim siya bago nagsalita uli. Basta unique, sabi na lang niya. Ngumiti lang ito at hindi na nangulit. Nang makarating sila sa restaurant ay ipinagbukas siya nito ng pinto ng kotse at inalalayan siya pababa. Inoffer nito ang braso at umibris naman siya. They really look like a real couple. Perpekto na sana ang gabi niya. Pero nang pumasok sila sa restaurant ay natanaw niya ang isang pamilyar na babae, si Andrea, at may kasama itong dalawang babae. Nang mapadaan sila sa table nito ay tumayo si Andrea. Dahil sa ginawa nito ay natabig nito ang baso ng alak at tumapon iyon sa kanya. Oh, I'm sorry. Hingihing pa umanhin ni Andrea, pero halata naman sinadya nito iyon. Akmang pupunasan nito ang damit niya pero pinigilan niya ito. It's okay, ako na, sabi niya. Nakita niya sa gilid ng mga mata niya ang pagpipigil ni Albert. Dapat kasi nag-iingat ka, Andrea. Tingnan mong ginagawa mo. Paninitan ni Albert dito. Hindi ko naman sinasadya, katwiran ni Andrea. Ayos lang naman ako, Albert, sabad niya. Blazer lang naman yung nabasa. Hinawakan niya ang kamay ni Albert. Dito na lang tayo umupo. Itinuro niya ang kanugnog na table ni Andrea. Sinadya niya yon dahil may plano siya. Hinubad niya ang blazer niya at saka ay pinatong sa upuan. Tamang-tama, sleeveless ang blouse na suot niya. Lumantad ang makikinis niyang braso. Pantay na pantay ang pagkaputi ng balat niya. Lihim siyang napangiti nang marinig niyang mapasinghap si Albert. Nang tingnan naman niya si Andrea ay umirap ito sa kanya. Lihim siya nagdiwang sa pagtatagumpay ng plano niya. Saglit pang natulala si Albert sa kanya bago nito nakuhang ipaghila siya ng upuan. Naging sweet siya ng gabing iyon kay Albert. Sadya pang nilambingan niya ang boses para inising si Andrea. Nagulat na lang siya nang padaskol itong tumayo at nagmarcha palabas ng restaurant. Hinabol pa nga ito ng isang waiter. Dahil sa sobrang inis ay nakalimutan yata nitong bayaran ng bill. Poor girl. Na kay Andrea para ang atensyon niya nang bilang hawakan ni Albert ang kamay niya. Magaling ka ha? Naman, hindi lang naman ikaw ang magaling sa dramahan. Kung ikaw ang best actor, ako ang best actress. Nakangiting sabi niya, pero sa loob-loob niya ay gusto niyang maiyak. Hindi lang naman siya basta nagdadrama lang. Totoo ang lahat na ipinakita niyang sweetness dito. Halika na. Para naman makapagpahinga ka na. Maaga ka pa bukas. Bukas? Parang alingaw iyon sa pandinig niya. Muntik na niya makalimutan ang bagay na iyon. Akmang tatayo na ang binata nang hawakan niya ang braso nito upang pagilan nito. Napakunot noo ito nang tingnan ng nahawak na braso niya. Bumalik ito sa pagkakaupo. May gusto ka bang sabihin? Huwag mo na akong sunduin bukas ha? Ha? Bakit? Mawawala ako for 3 days, Albert. Huminga siya ng malalim.
Aasikasuhin kasi namin yung malaking project ng kumpanya. Minsan na niya naikwento rito ang tungkol sa project na iyon. 3 days? Parang tagal naman yata nun. Sino makakasama mo ron? Siguro naman hindi ka labasan ng tanong ko dahil gusto ko lang masiguro ang safety mo. Nagdadalawang isip siya kung sasabihin niyang tungkol kay Martin dito. Pakiramdam niya may mga hindi magandang maidudulot kapag sinabi niyang makakasama niya si Martin. He tapped his finger on the table. Yung partner ko sa project ang kasama ko, sagot niya. Oh, a girl? Napalunok siya. Bakit ba nakakapamausisa nito? Bakit parang boyfriend na niya ito kung usisain siya? Oh well, gusto rin naman niyang malaman ang magiging reaksyon nito sa isasagot niya. Si Martin, natigilan nito. Para itong natuklaw ng ahas. Si Martin? Kayo lang? Hindi naman, kasi may mga katiwala rin naman doon. Pwede ba akong sumama? Napanganga siya sa tanong nito. Ha? Bakit? Saka may trabaho kang dapat tapusin dito, kaya bakit ka sasama? Diretsahin mo na lang ako, kaya naayaw mo akong sumama sa'yo. Malamig na sabi nito. Hindi sa ganun, Albert. Teka nga lang, bakit ba gusto mong sumama? Natigilan nito sandali bago nagsalita uli. Gaya ng sabi ko, gusto ko lang na masiguro ang safety mo. At saka, wala akong tiwala sa Martin na yon. Sabi nito maya-maya. Nagsiselos ka ba, mister? Parang gusto niyang batukan ang sarili sa sinabi niya. She was so silly for asking that. Ako? Magsiselos? No way. Hindi niya pinahalata na nasaktan siya sa sinabi nito. Hindi naman pala eh. So, tapos na ang usapan. Just stay here and I'll go there. Parang nakaramdam siya ng panghilakbot sa sinabi niya. Hindi pa rin kasi niya alam kung paano pakikisamahan si Martin. Ang totoo ay gusto niyang makasama si Albert. Pero hindi naman bakasyon ang ipinunta niya roon, kundi trabaho. Magtatrabaho siya roon kahit hindi niya gusto ang makakasama niya. Paano niya may papaliwanag kay Mr. Samonte kung sakaling pasamahin niya ito? Dahil hindi lang ako nagsiselos, Ara. Selos na selos ako. Napatitig siya sa sinabi nito. Naumid ang dila niya at wala siya maapuhap sa sinabi. Hinawakan nito ang mga kamay niya. Naiintindihan mo ba ako, Ara? Kasi mamimiss kita ng sobra. So please, let me come with you. Anong sinabi mo? Ang slow mo, Miss Ara Castañeda. Didn't you get it? I like you, Ara. I like you. Did you hear me, Ara? I said, I like you. Sige lang, ulit-ulitin mo pa, Albert. Ipamukha mo pa sa akin gusto mo ko. Ano naman if you like me? Ako nga, I love you. Naisa loob ni Ara. Gustuhin man niyang sabihin na yun kay Albert ay hindi niya kaya. Katulad ng dati ay napipis siya. Isa pa, hindi niya alam kung paano haharapin ang magiging reaction nito kung sakaling sabihin niya ang totoong nararamdaman dito. Baka bigla itong mapaatras o kaya ay bigla na lamang itong mawala kagaya ng mga magulang niya. Kung mangyayari iyon ay hindi na niya alam kung paano babangon. Napakislot siya nang lumapit sa tabi niya si Albert. Masuyong hinaplos nito ang pisngi niya. Para siyang napaso nang dumaiti ang palad nito sa kanyang kaliwang pisngi. Ara, I don't know how it all started. Alam ko ikaw ang tipo ng babae na hindi ko magugustuhan o makakasundo ko. I have so many reasons. First, dahil sumama ka sa taong hindi mo naman kakilala. Teka lang, hindi naman. He put his finger over her lips. Naturete siya. Pakiramdam niya ay parang nakuryente siya. Patapusin mo muna ako, honey. At pwede rin bang huwag ka muna magsasalita hanggat hindi pa ako tapos? Para siyang isang batang tumangutango. Inalis nito ang daliri sa mga labi niya, saka bumuntong hininga. Hindi ko gusto ang mga babaeng madaling magtiwala sa tao. Oh, let me rephrase that. I hate those women na sumasama sa mga lalaking hindi naman nila kilala talaga. Tulad ng ginawa mo. Kaya natanim sa isip ko na katulad ka ng ibang babae na mahilig mang-hangout. May makikilala na lalaki. Tapos bukas makalawa ay malalamang buntis na. He let out an exasperated sigh.
Ganon ang tingin ni Albert sa kanya. Magsasalita sana siya upang depensahan ang sarili nang makita niya ang tingin ni Albert sa kanya. Tila pinapaalala ang usapan nila. Itinikom niya ang kanyang bibig. At hindi ko rin gusto ang mga babaeng mapanghusga at masyadong bubbly up to the point na sige na lang na sige sa pagsasalita na hindi naman alam ang totoong sitwasyon. Kaya talagang napanting ang tenga ko noong hinusgahan mo ako bilang boyfriend kay Andrea. Alam niyang mali iyon, kaya lang ay kasalanan din ito kung bakit siya nakapagsalita ng ganoon. She pouted. For heaven's sake, stop doing that, Ara. Kung ayaw mong halikan kita rito. Napamaang siya at saka napatingin sa paligid. Maraming tao. Umayos siya ng upo saka tumahimik. Nagpatuloy ito sa pagsasalita. And you're careless. Tuwing nagkukrus sa mga landas natin ay lagi kang nasa bingit ng kapahamakan. Para tuloy ako si Superman. Natigilan siya. Lagi kang nasa bingit ng kapahamakan. Tumimo iyon sa isip niya. So ang ibig sabihin nito ay malas siya. Nagbalik sa alaala niya ang nangyari sa mga magulang niya. Siya ba nagdala ng kamalasan kaya namatay ang mga ito? Umantak ang sugat sa puso niya dahil doon. Naramdaman niya ang pag-iinit ng sulok ng mga mata niya. Maya-maya pa ay bumagsak na ang mga luha niya. Siguro kakabit ko ang kamalasan. Iyon siguro ang dahilan kung bakit bigla na lang nawala ang mga mahal ko. Tiningnan niya ito. Bakit mo sinasabing gusto mo ako kung pulos negative naman ang nakikita mo sa akin? Lumamlam ang mga mata ni Albert. Pinalis nito ang mga luhang naglandas sa mga pisngi niya. No, hindi ganun ang gusto kong palabasin, Ara. Gusto ko lang malaman at maintindihan mo kung bakit noong una ay hindi maganda ang pakikitungo ko sa'yo. I just want to be honest with you at gusto kong malaman mo na ang lahat ng iniisip mo sa'yo noon ay mali. I'm very sorry dahil ako pala itong nanghusga sa'yo. I have seen the other side of you, that behind your tiger look, you could also be this sweet, naughty loving girl. Tila may kamay ng humplo sa puso niya. Isinubsob niya mukha sa dibdib nito. Kung alam lang nito ang lahat, ang takot niya at ang itinatago niya sa likod ng maskara niya. He caressed her back. And I'm so grateful that I met you. You saved me from Andrea. Kung wala ka, alam ko na ibibigay at magpapatangay uli ako sa kanya. Tiningala niya ito. You still love her? Right? It was no actually a question but more of a statement. Hindi naman siya manhit para hindi maramdamang mahal pa rin nito ang dating nobya. 5 araw pa lamang buhat nang mag-break ang mga ito, 5 araw na rin niya itong kilala. Nakakatuwa nga kung iisipin dahil sa loob ng 5 araw na iyon ay walang kahirap-hirap na nagawa nitong bihagi ng puso niya. Samantalang si Martin ay ilang taon siyang sinuyo pero hindi niya ganong kadaling isinuko ang puso rito. Ipinagpapasalamat niya iyon dahil napagtanto niyang mababaw lang ang pag-iibig ni Martin para sa kanya. I did say I liked you, Ara. Pukaw ni Albert sa iniisip niya. And so? Ano and so? Yes, you like me, but it doesn't mean that you've moved on. I know you haven't. Tiningnan niya ito ng diretso. Pwede bang sabihin mong hindi mo na siya mahal? Pwede bang ako na lang ang mahalin mo? Sabihin mo na lang nakakalimutan at isang tabi mo ang takot ko, Albert. Just say you love me. Nais sa loob niya. Hinawakan ni Albert ang kamay niya. Totoong masakit pa rin sa akin ang mga nangyari. It happened so fast. Bigla na lang nawala ang aming 6 na taon na relasyon. Ni sa hinagap ay hindi ko iniisip na mangyayari ang lahat ng yon. Hindi ko akalain na magagawa ako ipagpalit ni Andrea para sa ambisyon niya. Masakit tanggapin na hindi ako kailanman naging bahagi ng pangarap niya. Samantalang ako'y lagi ko siyang sinasama sa mga tagumpay ko. Ginagap niya ang kamay nito na nakahawak sa kamay niya. Naramdaman niya ang bawat pait sa mga salitang binitawan nito. At maski siya ay nasasaktan, marahil ay dahil mahal niya talaga ito. Kung alam lang niya ang paraan kung paano mapapawi iyon. Ara, sambit nito. Can you help me in the process? Pwede bang ikaw makasama ko sa pag-move on ko? Ha? I like you, Ara. And it's a good start, right? Gusto pa kita makilala ng lubusan. Will you allow me?
Pwede bang maging bahagi ako ng buhay mo? Mula sa kamay niya ay dumako ang mga kamay nito sa kanyang pisngi. He cupped her face. Dahil ikaw, Ara, gusto kitang maging bahagi ng buhay ko. We could at least try. Hindi naman masama kung tototohanan natin ang petensyon na ito. Napaawang mga labi niya. Do you like me too, Ara? Tanong nito. I love you, Albert. Sa halip na isang tinig iyon ay tumango na lamang siya. Wala siyang maapuhap na sasabihin. Parang ang bilis ng mga pangyayari. He just gave her a quick kiss. So, okay na ba kung sasama ako sa'yo? Teka lang, Albert. Hindi ko alam na isasagot sa'yo dahil wala sa akin ang desisyon. Baka kasi hindi pumayag. Hindi naman ako manggugulo, Ara. Magstay ako sa malapit sa hotel. Ang gusto ko lamang ay malapit ako sa'yo para in case na kailangan mo ko, nandun agad ako. Hindi naman siguro masama kung sasama ko. I can feature that in my article. At baka kailangan yun ng iba pang suggestions. I can give you some. Mukhang desperado talaga itong sumama. Gusto mo ba talagang sumama? Ara, hindi pa ba halata? Tell me, may mai-interrupt ba ako kung sakali? Ano nga bang namamagitan sa inyo ni Martin na yon? Hindi niya maintindihan ang lalaking to. Kanina lang napaka-sweet, pagkatapos ay nag-iinarte na. Pambihira. Wala, sagot na lamang niya. Really? Eh di huwag ka maniwala. Akmang tatayo na siya pero hinila siya nito paupo. Pinisil nito ang tungki ng kanyang ilong. I'm sorry, I was just trying to reach out to you. Gusto nga kita makilala pa, hindi ba? Pero kung ayaw mong sabihin, it's okay. Naiintindihan ko. Kaya ko naman maghintay. Tila ba siguradong sigurado ito na may something sa kanila ni Martin? Mayroon nga, pero matagal na yon. Hindi naman big deal kung anumang koneksyon ang mayroon sila noon ni Martin dati. Napahaba na pala ang pag-uusap natin. Dapat magpahinga ka na. So, anong oras tayo bukas? 6 in the morning, sabi niya. At bigla niyang naalala nagboluntaryo pala si Martin na susunduin siya. Oh my goodness. What? May problema? Susunduin ka sa akin ni Martin. Call him. Sabihin mo ako na maghahatid sa'yo. Napabuntong hininga siya. Okay. Ipapaalam din niya kay Mr. Samonte ang tungkol kay Albert para hindi naman ito magulat. Ang alam niya ay saglit na pupunta roon si Mr. Samonte. So, shall we go? Magkaagapay na tinungo nila ang parking area ng restaurant. Sana'y lagi na lang silang ganoon. Iyon na sana simula ng magandang pagtitinginan nila. Hindi pa sana huli para maniwala siya sa happy ever after dahil gusto niyang maranasan iyon sa piling ni Albert Benitez. Pupungas-pungas na iniabot ni Ara ang nag-ring na cellphone na nasa bedside table. Hindi na niya tinignan kung sino man ang umaabala sa pagtulog niya. Basta na lang niya sinagot iyon. Pero agad din siya nagsisi nang maitapat niya sa yangtay ngayon. Pakiramdam niya ay nabasag ang eardrums niya. My goodness, Lorraine, agang-aga, singhal niya. Aba, dapat magpasalamat ka pa sa akin dahil nagkaroon ka ng instant alarm clock. At saka may utang kang kwento sa akin. Hindi ba ngayon ang punta mo ng Pangasinan? Pangasinan? Oh my gosh, how could she forget that? Napatingin siya sa wall clock sa kanyang kwarto. 5:00 na. Napabiligwa siya ng bangon. Ay, Diyos me, huwag mo sabihing nakalimutan mo. Kitams, kung hindi pa kita tinawagan ay naghihili ka pa riyan. Okay, thank you na. Mamaya na tayo mag-usap. Wait lang, pupunta ako dyan. Napatda siya. Bakit? Goodness, huwag mo sabihing pati ikaw isasama rin sa akin. Tama ng isang isipin, Lorraine. Anong pinagsasabi mo dyan? Haler, ang daming trabaho sa accounting, no? Ayokong masabon at wala akong may tutulong sa'yo. Anyway, highway, may isasama ka? Uy, sino naman? Si Mr. Gorgeous ba? Napangiwi siya. Kakaiba rin nitong kaibigan niya. Tanong nito, sagot na rin ito. Bumuntong hininga siya. Hiya, matibit na sagot niya. At bakit ka nga pupunta rito, babae? Really? Kasama mong boyfriend mo? Wow naman, ang sweet naman.
Uy, baka imbes na business ay ang grandeng bakasyon na mangyari. Ang haba ng hair mo, friend. Dala-dalawang kasama mong boylet. So, inggit ka? Kung gusto mo, ikaw na lang sumama sa kanila. Wow, kunwari ka pa gusto mo naman. Pansin ko nga na lagkit ng tingin niyo sa ni Mr. Martin. Grabe, umarangkada ka, Ara. Paano yan? Sino sa dalawang kursunada mo? Magtigil ka nga kung ano-anong pinagsasabi mo riyan at saka huwag mong nilalayo ang usapan. Bakit pupunta ka rito? Umalis na ako rin sa apartment ay inuupahan ko. Nakakainis yung kapitbahay. Hindi ako pinapatulog. Grabe ba naman magpatugtog? Parang laging may okasyon. Nakakainis. Nasabi nito. Kaya makikiusap sana ako na dyan muna ako habang wala pa akong nahahanap na apartment. Nako, alam mo naman bukas tong apartment ko para sa'yo. At saka ikaw lang naman itong tumatanggin dumito na lang. Mas makakatipid ka kung dito ka na lang. Pangungumbinsin niya. Nag-iisa lang naman ako rito. Mas maganda kung may makakasama naman ako, hindi ba? Kakahiya naman kasi. Ano pa't naging magkaibigan tayo, Lorraine? Walang hiya-hiya. Thanks, friend, ha? Ay nako, kung visible lang sana ang ganyang ugali mo sa iba nating kasamahan, for sure mahihiya na silang tawagin ka Miss Tigress. Ang layo mo naman kasi doon. Para sa akin, you're an angel. Nang uto ka pa. O siya, kailangan ko na mag-ayos. O sige, see you. Pagkababa ng phone ay agad na niyang naligo. Nang matapat siya sa dutya ay tuluyan ng nagising ang diwa niya. Napapikit siya. I have seen the other side of you. That behind your tiger look, you could also be this sweet, naughty-loving girl. Napangiti siya nang maalala mga nangyari ng nagdaang gabi. Totoo palang masarap pagbahal at kaya niyang baguhin ang isang tao. Nagawang tanawin ni Albert ang takot na nasa dibdib niya. Nakahanda na siya sa panibagong hamong haharapin niya. Matagal nang may malalim na sugat sa puso niya. Matagal na siya nasaktan, kaya ano pa bang klaseng sakit ang maaari niya maramdaman kung sakaling ikompromiso niya yon ng kanyang puso. Kung may hihigit pa sa mga sakit na naranasan niya, siguro naman ay mas makakayanan niya ngayon dahil may karaan na siya. Ayaw na niyang pagkaitan ng sarili. Ngayon lang siya naging ganoon, kaya lulubusin na niya. Nagbabalaw pa lang siya nang marinig niya ang pagtunog ng doorbell. Siguro ay si Lorena iyon. Mabilis niyang inabot ang roba at nilabas ang kaibigan. Hindi na siya nag-abalang ayusin ang sarili dahil babalik pa rin naman siya sa banyo. Binuksan niya ang gate. Hindi na niya na ituloy ang sasabihin nang makita niya si Albert sa harap niya. Oh my goodness, bakit pa hindi niya naisip na maaaring si Albert ang nagdo-doorbell? Ang sarap iuntog ng ulo sa pader. Napaawang ang labi nito. Hindi nakaligtas sa paningin niya nang pasadahan nito ng tingin ang kabuuan niya. Napayakap siya sa sarili. May kailangan ka ba? Gusto na niyang iumpog ang ulo niya sa pader sa sinabi niya. What kind of question was that? Oh, silly me. Maaga pa ah. Gusto mong tumuloy muna? Oh my goodness. Parang mali na naman ang sinabi niya. Siya at si Albert sa apartment niya sa ganung ayos niya. Hindi niya maintindihan kung bakit tila sinasalaban ng apoy ang buong katawan niya nang may kung anong pumasok sa isip niya. Ay nako, ang dumi naman na yata ng isip niya. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Ara, don't seduce me. Napalunok siya. Magulo at basa pa ang buhok niya. Mukha na siya nang aakit. May kulay. Hindi kita sinuseduce, no? Akala ko kasi. Sige na, magbihis ka na muna. Babalik na lang ako. Sabi nito at nawala na ito sa harap niya. Ganun na lang yun? Ano ba gusto mo? May mangyari sa inyo? Kantsaw ng isang bahagi ng isip niya. No way. Ara, huwag ka nang tumayo riyan. Kung ayaw mong pagpiyastahan o kaya naman ayaw mong magpapasok sa loob, mabuti pang pumasok ka na ngayon. Sabi ni Albert. Pinamulahan siya ng mukha. Nandun pa pala ito. Pumasok agad siya sa apartment niya. Napasandal siya sa gate. Napakalakas ang pagkabog ng dibdib niya. Ang buong akala niya ay wala siyang epekto rito dahil bigla itong nawala ng parang bula sa pagkahangiti niya. Nababaliw na talaga siya. Pinalipas muna niya ang ilang segundo bago muling nagawang makapasok sa loob at ipinagpatuloy na udlot niyang pagliligo.
Nakahinga ng maluwag si Albert na makapasok na si Ara sa loob ng apartment ito. Iba yung pagkokontrol ang ginawa niya sa sarili nang makita niya ang itsura nito pagkabukas nito ng gate. Napakalakas pa rin ang pagkabog ng dibdib niya. Halos hindi siya makahinga nang tumambad sa kanyang itsura ni Ara nang pagbuksan siya nito ng gate. Sino ba mag-aakalang gano'n ang aabutan niya? Ang buong akala niya ay nakahanda na ito. Alas 5:30 na kaya inaasahan niyang nakagayak na ito. Pero hindi niya inaasahan ang ayos nito na bumungad sa paningin niya. Basang-basa ang buhok nito. Ang tubig na nagbuhat doon ay napansin pa niyang malayang umaagos sa katawan nito. At partikular na pa niyang nakita ang ilang butil sa gawin ng dibdib niya. At hindi pa masyado nakaayos ang pagkakatali ng roba niya. Hindi niya maiwasang may masilip roon. Puting-puti ang balat nito. Napakakinis tingnan at tila kay lambot. Isama pa ang halimuyak ng sabon na ginagamit nito. Lalo siyang nadala. Kung hindi ito nagsalita ay baka nasunggaban na niya ito sa halik. Sinong lalaki makaka-resist sa ganda nito? She was so damn sexy. At kagabi pa siya natutok sa rito nung hinubad nito ang blazer na suot na naglantad sa nakinis na nitong katawan. Nag-inhale-exhale siya ng paulit-ulit. Hindi niya dapat iniisip yon. Pero kasi, hindi ganun kadali magkontrol. Pero alam niya kinakailangan niya gawin yon. May respeto siya kay Ara at sa kahit sino pang babae. Mukhang kailangan niyang dumistansya ng kaunti para hindi siya makagawa ng maling hakbang na baka pagsisihan niya at ikagalit nito. Pumasok ulit siya sa bahay. Kailangan niyang kalmahin ang sarili. Pagkatapos pagbili na ni Ara si Lorraine ay hinarap na niya si Albert. Nang tingnan niya ito ay naalala na naman niya ang kahiyahiyang eksena kanina. Albert, alam kong kahit hindi ko sabihin ay aalagaan mo yung friend ko. Aba, dapat lang. Kung hindi, mabablack eye kapag uwi niyo rito. Sayang naman ang gwapong face. Tirada ni Lorraine. Siniko niya ito at saka tiningnan ng masama. Oy, huwag mo akong tingnan ng masama dyan, Ara. Tototohanin ko sinabi ko, no? Ikaw ang usapan dito. At saka botong-boto ko sa isang to. Kaya dapat lang na hindi niya yun pahiyain. Napangiwi siya. Natawa naman si Albert. Pambihira, ang daldal talagang Lorraine. O siya, baka mali pa kayo niyan. Friend, huwag puro trabaho ha. Mag-enjoy ka ron. Bilin pa nito. Tumango na lamang siya. Maya-maya ay pinagbuksan siya nito ng pinto. Sumakay na siya ng kotse. Hindi pa sila nakakalayo ay may humarang na sa kotse sa kanila. Bumaba ang may-ari niyon, si Martin. Nakalimutan pala niyang tawagan nito kagabi upang sabihin na wag na siyang sunduin. Nagkatinginan sila ni Albert. Dito ka na lang, ako nang kakausap sa kanya, sabi nito. Hindi na siya nagprotesta dahil nakababa na agad dito ng kotse. Nakita niya nag-uusap ang dalawa. Tumingin pa sa kanya si Martin. Kitang-kita niya ang pagbadahan ng kalungkutan sa mga mata nito. Ngayon pa lang ay pinapayuanan na siya ng balahibo niya kung anong pwede mangyari sa mga susunod na oras. At sa sobrang pag-iisip niya ay hindi na niya namalayan ang pagsakay ni Albert sa kotse. Ready to take off? Sabi nito. Napapitlag siya nang dukwangin siya nito. Ang akala niya magnanakaw na naman ito ng halik. Iyon pala ikakabit lang nito ang seatbelt niya. Masyado na yata siyang nasanay sa pagnanakaw nito ng halik. Lagi mo nakakalimutan mag-seatbelt o gusto mo lang lagi akong magkakabit sa'yo? Nanunod yung sabi nito. Napaawang mga labi niya. Hindi no, kapal. Tumawa ito na malakas. Samantalang sobrang nag-iinit na mga pisngi niya. Maya-maya ay may kinuha ito mula sa likuran. Isang Tupperware. Inabot nito yun sa kanya. For sure hindi ka pa nagbe-breakfast. Kumain ka habang nasa biyahe tayo. Kinilig siya. Binuksan niya ang Tupperware. Sinangag na may kasamang fried egg, ham at bacon ang laman niyon. Napatingin siya rito. Ikaw ang nagluto? Yap, sabi nito saka binuhay ang makina ng kotse. Oh my, mahal na talaga niya si Albert. Hindi ko akalain na may boyfriend ka na pala, iha, sabi ni Mr. Samonte. Inalis ni Ara ang tingin kay Albert na nag-aabalang-abala sa pagkuha ng larawan sa paligid. Hinarap niya ang matanda. Halos parang ama na rin niya ito. Kung nabubuhay pa ang kanyang daddy ay kasing edad na nito yon.
Pasensya na po kung hindi ko nabanggit sa inyo, sagot niya. Nahihiya siya dahil malaki talaga ang concern nito sa kanya. Madalas ito pa nga nagpapaalala sa kanya na pangalagaan niya ang sarili. Mahinang tinapik nito ang balikat niya. It's okay, Iha. I understand. I have known you so for long. Alam ko kung gaano kakalihim pagdating sa sarili mo. Gusto ko lang na malaman mo na masaya ako para sa iyo dahil nararamdaman kong masaya ka. So, siya ba ang dahilan ng pagbabago mo nito mga nakaraang araw? Tinapunan uli ng tingin ni Albert bago muling bumaling kay Mr. Samonte. Marahang tumango siya. Ngayon lang puli ako naging ganito kasaya. Matapat na sabi niya. Kitang-kita naman, Iha. Patawarin mo ko. Ang plano ko sana i-set up kayo ng pamangkin ko. Masalimuot din kasi ang buhay ng isang yun. Tiningnan nito si Martin na kasalukuyang gumagawa ng plano para sa pagsasaayos ng lugar. Nagbabaka sakali akong baka mahulog ang loob niyo sa isa't isa. Gustong gusto pa kita para sa kanya. Kaya lang hindi naman kita pwedeng diktahan. Lalo pa ngayon na nalaman ko may nobyo ka na. Masyado lang kasi ako nag-aalala para kay Martin. He's not interested in committing to any relationship. Kung alam niyo lang po, na isa loob niya. O kaya naman, sa tingin ko parang may hinihintay siya, pero hindi ko matukoy kung ano nga ba ang hinihintay niya. Wala akong hiningad kundi ang lumagaya at malagay siya sa tahimik. Siya lang kasi ang kaisa-isang pamangkin ko, kaya nais kong lumigaya rin siya. Sana nga'y matagpuan na niya ang babaeng mamahalin niya at magpapaligaya sa kanya. Sana nga po, tanging nasabi niya. Paano, Iha? Kayo nang bahala rito. May kailangan pa akong asikasuhin sa Maynila. Don't work too hard, okay? Sinadya kong habaan ng pagpunta niyo roon dito para kahit papaano makapagbakasyon ka sa sandamakmak na trabaho. Be happy. Bumuo kayo ng memories dito ng boyfriend mo. Mukhang nakarinig ako ng wedding bells Ninong ako sa kasal niyo ha. Nag-init ang mga pisngi niya. Naku, malayo pa po yun at hindi pa po talaga namin napapag-usapan ng mga ganyang bagay. Sabi niya, parang malabo naman talaga dahil hindi naman siya ang mahal ni Albert. Hindi nga siya sigurado kung mangyayari yon. And yes, umaasa siya magkakaroon ng katungayan at mararamdaman niya pa rin dito. Hindi masamang mangarap siya sa balang araw na mamahalin din siya ni Albert na tulad ng pagmamahal niya rito. Han! Tawag sa kanya ni Albert. Hawak nito ang DSLR camera nang lingunin niya ito. Give me one sweet smile, honey. 1, 2, 3. Hindi niya alam kung ano ang naging itsura niya sa litratong yon. Pakiramdam niya ay tabing ang ngiti niya. Naiilang naman siyang mag-pose sa harap nito. You really look good together, Iha. Pahabol pang komento ni Mr. Samonte. Nagpaalam na ito sa kanila. Pag-alis nito ay lumapit na sa kanya si Albert. Don't you think it's time for us to have our first picture together? Nakangiting tanong nito. Napaawang ang mga labi niya, lalo siyang hindi nakahuma sa sumunod nitong ginawa. Inilapit nito ang mukha at siniil siya ng halik. Sunod-sunod siyang nakarinig ng tunog ng shutter ng kamera. Hindi na siya nagprotesta pa, parang hindi pa siya nasanay. At mukhang mali pa naging desisyon niyang hindi humiwalay agad dito dahil takot na pamunukso ang inani niya sa binata ng pakawalan nito ang kanyang mga labi. Maganda siguro kung gagawin natin mas romantic ang ambience, sabi ni Ara kay Martin. Tiningnan niya ito at nakita niya nakatitig lang ito sa kanya. Napalunok siya. Ibinaling niya sa iba ang kanyang paningin upang iwasan na magtama ang kanilang mga mata. Ipinagpatuloy niya ang sinasabi. Ang plano ni Mr. Samonte ay i-design ang lugar na ito para sa mga couples. A place suited for newlyweds. Iyon ang gusto niya mangyari sa lugar na to. Parang maganda nga ang idea ni Tito, pero mas maganda sana kung tayong dalawang unang gagamit ng lugar na to kapag natapos na. Komento nito na ikinamang niya. She cleared her throat. Martin, napag-usapan na natin to. Mahirap tanggapin, Ara. Mahal kita. Sobrang mahal kita. Nakita niya ang sinseridad sa mga sinasabi nito. Pero hindi niya maaaring itolerate yon. Hindi niya ugaling magpaasa ng tao. Bumuntong hininga siya. Martin, may iba na akong mahal.
Ayaw kitang paasahin. Kailangan mo nang tanggapin yun. Ano bang kailangan kong gawin para ako naman ang piliin mo, Ara? Napabuga siya ng hangin. Bahagya siyang nainis dito, ngunit hindi niya ito masisisi. Kahit paano ay alam niyang nararamdaman ito. Masakit nga naman na hindi ka mahal ng taong mahal mo. Martin, wala kang kailangang gawin. Kung talagang mahal mo ko, you let me go. Pero nagawa ko na yun, Ara. Nilet go na kita dati. At anong na pala ako? At ngayong nagkita ulit tayo, ngayon pa ba naman kita isusuko? Napailing siya. Iba ang noon. Iba ang ngayon, Martin. Kung dati wala ang ibang involved sa akin, ngayon ay meron na. So please don't make it hard for both of us. At sa ginagawa mo, ikaw lang mas mahihirapan. Sabihin mo, paano ko ba matutuhang tanggalin ka rito sa puso ko? Kahit ba katiting na pagmamahal ay hindi mo kayang ibigay sa akin? Kahit kaunting-kaunti lang. Iminuwestra pa nito sa daliri kung gaano ang kaunti na sinasabi niya. Martin, love me, Ara. Alam kong mahal mo naman ako dati. Dati yun, Martin. Hinawakan nito ang mga kamay niya. Ano bang mayroon ng Albert na yun na wala ako? Stop this, Martin. Hindi ko rin alam ang sagot sa tanong mo dahil minahal ko siya nang walang anumang dahilan. Hindi ba't gano'n naman dapat ang kapag nagmamahal? She paused. Please, Martin, move on with your life. Makakahanap ka rin ng babaeng magmamahal sa'yo at mamahalin mo rin. Pagkasabi niya niyon ay tinalikuran niya ito. Ngunit hindi pa man siya nakakahakbang ay hinablot niya ito ng braso at laking gulat niya nang sinaibsib nito ng halik. Napapumiglas siya pero masyado itong malakas at habang mas pinipilit pa niyang kumawala ay lalo pa nitong magiging mapwarsa sa kagustuhan nito. Unti-unti na siya nanghihina. Wala na siya maisip na paraan upang makawala rito. Ni-reverse niya yon. Hinayaan lang niya ito sa paghalik sa kanya. Baka sakaling sa ganong paraan ay tumigil ito. Pero bago pa man niya mapabago ang isip nito ay isang pangyayaring hindi inaasahan. Anong nangyayari dito? Dumagungdong ang boses ni Albert na nakapagpatigil kay Martin. Oh my God, ani ng isip niya. At sa mga sumunod na nangyari ang lalong nagpahina sa kanya. Mabilis na lumapit si Albert sa kanila. Kinwalyohan niya si Martin, saka inundihan ng malakas na suntok sa kaliwang panga. Walang yaka? Sino ka ba talaga, ha? Muling sinuntok ni Albert sa mukha si Martin. Sa pagkakataong yun ay gumanti na si Martin sa kanya. Nagpalitan sila ng mga suntok. Samantalang isa-isang tabi ay parang tuod na nakatayo si Ara. Nang marahil ay nagbalik na ang huwisyo nito, saka ito pumagitna upang awatin sila ni Martin. Gayunman hindi iyon nakatulong upang mapigilan silang dalawa. Girlfriend ko na siya. Ito na nga bang sinasabi ko eh. Tama ako sa desisyon kong sumama rito. Wala akong tiwala sa iyo para hayaan makasama mo ang girlfriend ko. At sino ka para halikan siya? Hindi ka man lang nahiya. Nandito lang ang boyfriend niya. Nanggagaliite sa galit na sabi niya. Tama na, pwede ba? Sabay ni Ara at saway niya sa kanila. Hindi pa sanay titigil pero nung makita niyang umiiyak na ito ay doon na siya natauhan. At dahil sa bigla niyang pagtigil ay hindi niya napansin ang paparating na suntok ni Martin sa kanya. Sa lakas ng suntok nito ay natumba siya. Mabilis na dinaluhan siya ni Ara. Martin, bakit mo ginawa yun? Huwag akong sisihin mo rito. Siya ang naunang. Sa kabila ng sakit na natamo ay nagawa pa niya magsalita. What are you trying to imply? Na ako may kasalanan dito? Sino ba itong nanghahalik ng girlfriend na may girlfriend? Kung hindi ka ba naman gago? Sino sa ating dalawang may tuturing na gago, ha? Ni hindi mo nga ako kilala, hindi ba? Sino ka bang talaga? Nagpupuyos ang loob na sabi niya. Naramdaman niya ang paghigpit ng hawak ni Ara sa braso niya at ang pagbulong na pagsambit nito sa pangalan niya. Pero hindi niya yun na isang talita. Kailangan magkaalaman na sila. Pinunasan ni Martin ang mga dugo sa sulok ng labi saka ngumisi na nagpakuyom sa kanyang mga kamay. Bago ka pa pumasok sa buhay ni Ara, mas nauna ako sa'yo. Hindi lang sa pagdating sa buhay niya, kundi pati na rin sa puso niya. Martin, you don't have to say that.
pagputol ni Ara sa sinasabi ni Martin. Tiningnan niya ito. Bakit hindi niya kailangan sabihin, Ara? Karapatan kong malaman yon. Nagtaas baba ang dibdib niya sa galit. See? Wala ka palang kaalam-alam, Albert. Nakakaawa ka naman. At sa tingin mo, bakit hindi niya sinabi ang tungkol sa akin, ha? Martin, tama na. Saway ni Ara. Ituloy mo. Kontra naman niya. Ano pa bang dahilan? Mahal pa rin ako ni Ara hanggang ngayon. Enough! Hindi totoo yan. Nang-aarok ang tingin na bumaling siya kay Ara. Hindi siya makapaniwala sa mga naririnig niya kahit pa sabihin ina-expect niya na yon. Tama ang hinala niya na may ugnayan ng mga ito at hindi yun basta-basta. Iyon ba ang dahilan kung bakit tila nag-aalangan pa siya kay Ara? Kaya ba hindi nito maibigay ang buong pagmamahal nito sa kanya ay dahil mahal pa rin nito si Martin? Pakiramdam niya ay nadurog ang puso niya. Wala pa nga siyang gaanong karapatan kay Ara, lalo at nagsisimula pa lamang sila, pero bakit pakiramdam niya ay pinagtaksila na siya nito? Labis na sakit ang naramdaman niya, parang dinikdik ng pinong-pino ang puso niya. Sige nga, Ara, anong paliwanag ang ibibigay mo kung bakit hindi mo sinasabi yon na boyfriend mo? At saka halata naman na mahal mo pa rin ako. By the way, ang sarap mong humalik. Nanlaki ang mga mata ni Ara. What? Hindi totoo yan. Marahas niyang tumayo. Hindi na niya kinaya mga naririnig niya. Sobrang naapektuhan na siya. Magsama kayong dalawa. Tinalikuran niya mga ito. Bago siya umalis ay malakas na sinuntok niya ang pinto. At dito na po nagtatapos ang part 10 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod pang mga kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.